So yun nga po mga kaparokya, kanina nga po sa episode ng dalawang noontime shows ay live nga po ang kanilang episode. At magpasa hanggang ngayon mga kaparokya ay wala pa rin po ang kanilang main host na si Ann Caboga Balistar, Vice Ganda. Ganun din po ang Diyosa ng Madlang People na si Ann Cortez. Sa Itbulaga naman po mga kaparokya ay wala po si Paulo Ballesteros at ang pumalit po sa kanya o naging karelyebo nga po niya sa Tubod Bahay ay si Ian Red. Wala din po si Miles Ocampo sa Itbulaga kaninang episode. So by the way mga kaparokya, bakit po natin nasabi na consistent ang number of views ng Itbulaga? Particular nga po ito sa kanilang main YouTube channel. Sapagkat ang It's Showtime kanina mga kaparokya ay umabot lamang po ng 101,000 views. Ito na po ang pinakamataas na views na naabot ng It's Showtime. Though mataas naman po ito mga kaparokya, kung tutusin nga lang ay hindi po kasing taas kapag present nga po ang Ann Caboga Balistar Vice Ganda. Ito po ang epekto ng pagkawala or absent ni Vice Ganda sa pananghaliang programa nito na It's Showtime, na mababa ang nakukuhang views ng main YouTube channel nito kapag wala nga po ang kanilang main host na si Vice Ganda. Apektado ang viewership online ng It's Showtime. At sa parehas na oras mga kaparokya sa segment na The Age is Right ay naungusan pa rin po nila or naungusan po sila ng Itbulaga sapagkat meron nga pong 113,000 views ang Itbulaga. So kitang-kita ang diferensya ng dalawang noontime shows pagdating sa kanilang online viewership, especially sa kanilang main YouTube channel. At bakit po nasabi natin na consistent sapagkat sa segment na Gimme 5 mga kaparokya ay umabot po ng 119,000 views ang Itbulaga. So ito po ay yung last segment ng pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. So instead na bumaba unlike sa It's Showtime na bulusok pababa nga po ang views nila, ay pataas pa po ng pataas ang naging number of views ng pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads na Itbulaga. From 113,000 ay naging 119,000 sa last segment po na ito. So talagang kitang-kita po dito na consistent ang number of views ng Itbulaga pagdating sa kanilang main YouTube channel. Samantala mga kaparokya, kanina ang pa-premium na ibahagi ng It's Showtime ay 78,000 pesos. Sa 78,000 pesos mga kaparokya, 63,000 dito ay sa laro-laro pick at 15,000 pesos naman po sa tawag ng tanghalan. Mas pinili po ng contestant ang lipat worth of 40,000 pesos kesa po sa pot money na nagkakalaga nga po na 450,000 pesos. Na kung saan ang tanong, kapag may 50 or 5 centavos ka, ilan ang 5 sentimo na mabubuo mo sa 2 piso? Which is, ang sagot nga po ng contestant ay 25 centavos. Which is, mali po yun mga parokya dahil ang tamang kasagutan niya po ay 40 pieces na 5 centavos. But anyway mga kaparokya, dito ay wala pong movement ang papremyong ibinahagi or binabahagi ng It's Showtime. Na-stack na nga po ito sa 450,000 pesos. At dito makikita mo talaga mga kaparokya na talagang ang nagdidesisyon sa It's Showtime ay walang iba kundi ang Ann Caboga Balistar Vice Ganda. Yun ang pagkakaalam natin mga kaparokya kasi simula nga po nang naging absent or simula nga po nang lumiban si Vice Ganda sa It's Showtime ay hindi na nga po nagalaw ang 450,000 jackpot prizes sa nasabing segment. At magpasa hanggang ngayon mga kaparokya ay hindi pa po makuha ang jackpot prize worth of 450,000. So, hinihintay lang po talaga siguro ang Ann Caboga Balistar Vice Ganda.
Samantala sa Eat Bulaga sila po ay may total na 169,000 pesos. Sa 169,000 pesos mga kaparokya, 30,000 dito ay sa The Age is Right, 54,000 sa Sugod Bahay, at 85,000 pesos naman po sa Gimme 5. Kanina nga po ay 4 ang naglaban-laban sa nasabing segment. At yung tatlong audience nga po ay hindi po nakuha ang tamang sagot at nakuha naman po ang jackpot sa Gimme 5. So again, 169,000 sa Eat Bulaga at 78,000 pesos naman po sa Eat Showtime. So dito kitang-kita na lamang pagdating sa pamamahagi ng papremyo ang longest running noontime program ng Legit Lover Cards na Eat Bulaga. Meaning in 4 days episode or 5 days episode from Monday hanggang Friday, ang Eat Showtime po may total na 374,000 pesos. Noong Lunes ay 87,000, noong Martes ay 77,000, noong Miyerkules ay 72,000, kahapong episode ay 60,000, at ngayon po ay 78,000 pesos. Samantalang Eat Bulaga ay may total na 702,000 pesos. Noong Lunes ay nakapamahagi po sila ng 150,000 pesos, noong Martes ay 155,000, noong kasunod na araw, Miyerkules, 118,000 pesos, kahapong episode ay 110,000 pesos, at ngayong araw nga po ay 169,000 pesos. Meaning, ang total prizes given ng dalawang noontime show mula Lunes hanggang Biyernes po ay 1,076,000 pesos. So, mahigit 1 million na po ang napamamahagi ng dalawang pananghaliang programa. Samantala mga kaparokya ay gumawa po ng panibagong record ang Eat Bulaga. Bakit kanya mga kaparokya? Sapagkat sa unang pagkakataon ay ngayon lamang po nakakuha ng 4 consecutive days or 4 na sunod na araw na mahigit 70 TV ads ang lumabas sa pananghaliang programa ng Tito Vic and Joey. Noong Lunes nga po ay may 66 ads, noong Martes ay 71 ads, noong Miyerkules ay 76 TV ads, noong Huwebes, kahapong episode ay 72 TV ads, at ngayong araw mga kaparokya, sila po ay may 75 TV ads. So 4 consecutive days pong umabot sa mahigit 70 ads ang advertisement ng Eat Bulaga. Ito po yung unang pagkakataon ngayong 2026 na sunod-sunod niya po na may 70 ads meron ang Eat Bulaga. Sa unang gap, kanina mga kaparokya, meron po silang 38 TV ads. Sa pangalawang gap ay 37 TV ads. Meaning, in 5 days episode, meron na nga pong 360 TV ads ang Eat Bulaga. At di po malabong malagpasan po nito ang pinakamataas na number of ads ng nasabing noontime program sa loob ng isang linggo na kung saan umabot po sila ng 411 TV ads. So 51 ads na lang po ang kailangang makuha ng Eat Bulaga para malagpasan niya po yung pinakamataas na number of ads nila sa loob ng isang linggo. At most probably ay kayang-kayang lagpasan niya po yan ng Eat Bulaga. Lalo na maganda nga po ang lumalabas sa advertisement or sa commercial load niya po nila ngayong linggo. So yung 51 ads na yan, maning-mani na po yan bukas. Lalo na grand finals ng Gimme 5. Tiyak na malalagpasan niya po nito ang 411 ads na siyang pinakamataas na nakuha ng pananghaliang programa sa ngayong taong 2026. So, another record ang ginawa ng Eat Bulaga.